Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto na nga, Vice President Sara Duterte tuloy ang laban sa 2025. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Bangon Pilipinas. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Marami pong mga ganap ngayon, especially yung napanood mo naman siguro ma'am yung naging balita natin kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, alam din po natin yung mga naging dynamics recently doon sa Uniteam na ikinampanya po natin nung nagdaang eleksyon. Do you think yung hakbang na yon, yung pagpaparinig ni Vice President Inday na she will run in a position wherein hindi pa naman dapat siyang tumakbo dahil midterm lang, is a move of a broken heart and needs to move on dahil nga sa nangyari sa dynamics sa Uniteam? Alam mo, Jade, yung sinabi ni Vice President, I think is a very strategic move. Hindi siya broken heart, pero pinapakita niya sa taong bayan that I can turn my back away from this. I do not cling on my position. Those are two principles na makikita mo na certain siya. Pero nung sinabi niyang ako'y tatakbo, hindi naman niya sinabi sa anong posisyon, pero sa 2025, makikita mo maraming bumalik sa planning board nila dyan sa announcement na yan. In fact, alam ko yung isang grupo nagkaroon ng crisis meeting. Kahapon yan nangyari, at essentially tinitingnan lamang ano ba ang impact nito. Kasi hindi niya sinabi ko anong posisyon. Ako, ang sense ko, kung tatakbo siyang senador sa 2025, pwede pa rin siyang tumakbo sa 2028. Kasi matalo man siya manalo, pwede siyang bumalik sa Senado. Kung siya'y tatakbo ng House of Representatives, kasi sinabi niya na si Congressman Pulong parang ayaw na, magandang galawan yon kasi essentially ang sinasabi niya sa next 3 years, baka ako wala sa inyo. So maraming ibig sabihin yung kanyang declaration, I would put it as a declaration, pero sa akin ang bukod tangi doon, yung pinapasabi niya sa taong bayan na hindi ako kapituko. I can always turn my back from this. Remember, Vice President siya, ang term niya hanggang 2028. So if she resigns, and this is less than 4 years, kung sino man yung i-appoint ng Pangulo, kung sakaling mag-resign, hindi makakatakbo ng 2028. Historically, ang Pangulo kumukuha dun sa Senado. Ngayon, assuming a scenario na akunin niya ang pinsan niya, that ends his career. Kasi you cannot run. Ang nasa saligang batas natin, dapat hindi, less than 4 years, pwede kang tumakbo. So ito, So yan mga karibin natin, talagang nasashock po tayo dito sa mga nangyayaring ito kasi biruin mo mga karibin natin, nandyan na po si Vice President Sara Duterte, no, sa posisyon, no, wherein Vice President nga po siya ng ating bansa. Tapos eto may balitang magre-resign, nako, at tatakbo sa 2025 mga karibin natin. So dalawa pong pinagpipilian, posible pong sa senatorial at saka sa Congress mga karibin natin. Pero ito lang po yung ating opinion dyan, no? Nasaan po ba ang problema? Diba? Problema po ba ng bayan natin ang Senado or Kongreso mga karibin natin?
Eto, sa palagay ko mga ka-review, Kongreso po ang may problema. Kasi naghahari-harian, no? Itong si Tamba, mga ka-review natin. Kaya, parang, di ba? Para kasing nagiging diktador na. Yan na, opinion lang po yan. Parang nagiging diktador na po ang House of Representatives. Di ba? Kaya kung, di ba, tatakbo si VP Sara dyan at mananalo rin naman siguro, di ba, bilang kongresista, may ano na po, may kalaban na po sila, di ba? Posibleng magbago yung game plan nila, di ba? Ano sa palagay nyo, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dito sa planong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2025? Hindi pa putukoy kung sa Senado or sa Kongreso. Nako, exciting po itong mga nangyayari sa politika dito sa Pilipinas, ha? Less than 4 years. So maraming possibilities, pero ang bukod tangi doon, for you to declare it na wala namang humihingi, shows the sign that she can turn her back away from it. At ang kasama doon, yung dalawang kapatid. So makikita mo, independent rin yung tatay, no? Yung statement ni President Duterte. So, yung Duterte, sabi nila, spent force. Dahil sa announcement na yan kagabi, lahat sa political establishment nagkagulo. So ako, ang baraha nasa mga Duterte. Tsaka ma'am, possible din na pumakbo siyang mayor. Ano kaya magiging Davao Kasi mayor? yun, alam mo, mahal na mahal niya ang Davao. In fact, nakita natin no, nagpaalam siya, no? Kung mas rene-respeto siya at mas nakikita niya na mahalaga sa mga constituent niya na siya ang namumuno, isang possibility yan. At pag nag-mayor siya, pwede rin siyang tumalon papuntang Pangulo. I mean, it doesn't stop her. Pero this is telling kasi technically, without the other side asking her to resign, she's sending the signal na, you know, I have decided. The fact that she announced that, I think she has made certain decisions, and these are calculated. Pero ma'am, Ito lang mga ka-review natin, no. Ang naisip ko lang habang nagsasalita sila, no, kanina. Siguro ko nga talaga siguro may problema nga ang administrasyong ito. 'Di ba? Kasi isipin mo mga ka-review natin, ha. Unity naman sila. Magkapartido, 'di ba, mga ka-review natin. Oh. Walang problema. Pero bakit iiwanan ni Vice President Sara Duterte si PBBM, 'di ba? Kasi busy niya 'yan eh. Ha? Bakit niya iiwanan? May may something, 'di ba? May something talaga mga ka-review natin na hindi natin may paliwanag, 'di ba? Kasi kung ako presidente, tapos magkaano naman kayo, magkaalyado, 'di ba? Kung wala talagang problema, bakit ka magre-resign? Tapos tatakbo ka dito sa Kongreso or sa Senado, di ba? So, siguro ko, ito, opinion lang mga ka-review natin, ha? Siguro ko merong gustong ayusin, no? Itong si Vice President Sara Duterte. Kung saan man yan, hindi po natin alam, no? Pero, ang palagay ko po talaga, mayroon po siyang gustong ayusing talagang malaking, malaking tae. Ay, nako. Mukhang alam natin kung saan tatakbo si VP Sara. magandang venue din ang local chief executive to show off na ito yung aking kapabilidad. Alam mo naman ma'am, pag nag-manage ka ng isang syudad na malaki, pinakamalaking syudad pa inland air sa Pilipinas, paano na rin minanage mo ang buong Pilipinas? Kung ang hahanapin ng taong bayan ay ang kanyang political capital at higit sa lahat ang kanyang liderato na decisive. Jade, oo, totoo yan. At
makikita mo ang Davao is one of the cities na talagang tinitingala ng karamihang syudad. Hindi pa naman tapos talaga yung plano niya nung siya ay desididong mag-vice president. Pero I guess yung announcement niyang yan, at yung isa niyang pahayag tungkol sa ICC na nung ako naman nag-mayor, ako naman walang ganyan, no? Yung death squad and everything. My sense, I think she is on a daily basis looking at saan ba ako masaya. So yan mga karibin natin, parang ang lumalabas di ba? Titiwalag na po si Vice President Sara Duterte. Posible kaya na yung rason niya dito, no? Is itong pagpapasok ng ICC, mga karibin natin, kasi di ba may mga naririnig po tayo na isa daw yan mga karibin natin sa mga naging kondisyones, di ba? Ng kanilang partnership ni PBBM sa pagtakbo ng nakarang eleksyon, no, na hindi pa papasukin yung ICC dito sa ating bansa. Ngayon po kasi wala pinapasok mga karibin natin So yan, ano ba, nawala na ba ng tiwala? Hindi tinupad yung kanyang isang salita, di ba? Yung kanyang pangako. So yan mga karibin natin. Ito lang yung naiisip ko, baka naman isipin po nitong mga kalaban ng mga Duterte, mga karibin natin, na hindi kaya ni Vice President Sara Duterte ang posisyong Vice Presidente. Kaya ito magre-resign, no? Sa pagiging Vice President at tatakbo na lang bilang kongresista or senador sa 2025. Nako, baka yan po ang iniisip ng mga kalaban nila, no? So ngayon pa lang tayo sasabihin na po natin dito sa Pinas News Review na kayang-kaya po ni Vice President Sara Duterte ang pagiging Vice President, no? Paano natin hindi masasabi? Nagtatrabaho po yung tao Diba? Sinisiraan nyo lang kaya At saka hindi po siya hindi po siya umaatras sa laban. Instead, mga karibin natin, iisip ko po, kaya po siya tatakbo, 'di ba? Kung congressman man, para harapin, no? Ng face to face, 'di ba? Itong si Speaker Romualdez diyan sa House of Representatives. Ano sa palagay niyo po mga karibin natin? Yun ba rin ba yung naiisip nyo para harapin ni Vice President Sara Duterte si Speaker Romualdez diyan sa House of Representatives? Yan mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.